Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lives Promotion. Katibat ang ating pananalig sa ating manala Panginoon Diyos, manala Panginoon sa Kristo at gabay ng Panginoon ng Santa Maria, ay ating po binabahagi sa inyo sa linggo ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng banal na Panginoon Diyos ay sumunod sa pamahalaan at manalig sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa bagong tipan ng mabuting balita ng pag-aari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa mga taga-Roma, Kabanata 13, talatang 1, ito po ang mensahe. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang mga pamahalaang iran ay tinatag ng Diyos. Patuloy po natin sa 1 Pedro Kabanata 2, talatang 16, magandang ito po ang mensahe. Tayo'y malaya, subalit ang kalaya ay huwag niyong gawing dahilan sa paggawa ng masama. Kundi mamuhay tayo bilang alipin ng Diyos. Igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayo may takot sa Diyos at may paggalang sa emperador. Pagpatuloy po natin sa 1 Pedro pa rin, Kabanata 2, talata 14 hanggang 16. Ito po ang mensahe. Bilang mga anak ninyo, bilang anak, sundin ninyo ang Diyos. At huwag ang masamang hilig tulad ng ginagawa ninyo. Nung kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayo magpakabanal, anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma Kabanata 12, talatang 9 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Pagitunay ang inyong pag-ibig, pakasok naman ninyo ang masama. Pakaibigin ang mabuti, at mag-ibigin kayo na parang tunay na magkakapatid. Nahigitan ninyo ang pagpapahalaga sa iba kaysa pagpapahalaga nila sa inyo. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Sa pagbabahagi natin ng mabuting balita dito sa Bible Lives Promotions. Pasalamat po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo, at gayon din po ang banal na Santa Maria. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Yan. Ngayon naman po ay paliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po dun sa tema na sumunod sa pamahalaan at manalig sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo na tayo ay sumunod sa mga kapamahalaan. Itong mga kapamahalaan na itinatag niya. Sumunod tayo diyan at tayo ay manampalataya sa Kanya. Nais niya, manampalataya tayo sa Panginoon Diyos at sumunod din tayo sa Kanya. So ngayon ay ang mga kapamahalaan na ito ay yung bawat mga kapamahalaan natin. Hindi naman lingid sa ating kalaman sa aral ng mga Kristiyano Katoliko ng banal na Panginoon Jesucristo, ito itinatag ng ating banal na Panginoon Diyos para yung mga tao ay mayroong mamamahala sa kanila mula sa pamahalaan ng mga tao. So ngayon, yung pamahalaan ng mga tao, sila ay bumabalangkas ng mga batas para pamahalaan ng mga tao. Noong unang panahon, kapag namamahala sila, ay hinahango nila sa yung pagpapatupad nila ay hinahango nila din sa ating Panginoon Diyos, yung kanilang mga pamamahala. So ngayon binibigyan yung mga kapamahalaan ng kanilang tuntunin. Binibigyan sila ng authority sa kanilang tuntunin para sila ay magparusa, para sila gumawa ng batas at pamahalaan nila yung mga tao. Sa gabay ng ating banal na Panginoon Diyos. Ngayon ay nais ng ating banal na Panginoon Diyos, tundin natin sila upang tayo ay mapabuti, upang tayo ay makapamuhay ng maayos. Yan. Sundin natin yung ating mga kapamahalaan na yan, sa gayon tayo ay makapamuhay ng mabuti. Ngayon yung kapamahalaan, binibigyan nila ito enforce para yung mga pasaway ay mapuwersa nila according doon sa sa legal na pinapatupad ng mga kapamahalaan. Noong unang panahon kasi ay yung legal na pinatutupad ng pamahalaan, halimbawa yung panahon din ng Moises, may yung mga nanampalataya noon at saka yung namamahala noon, pinatutupad yung nais ng ating mga.
Ngayon ay yung mga kapamalan na yan, dahil nga sila ay itinatag ng Diyos, sila ay binibigyan ng authority, yan gumawa ng mga batas at magparusa. Limitis, sila ay binibigyan ng authority na umatol. So ngayon, ay sundin natin yung pamalaan. At gayon din ang ating mga Panginoon Diyos. Sundin natin Panginoon Diyos sa pagsunod natin sa pamalaan at wala dyan sa mabuting balita o sa Panginoon Yeso Cristo. At tayo ang lahat ay magkaroon tayo ng ayusan mula dyan sa gabay niya dyan sa pamalaan. At isa lahat, syempre, ay ang gabay ng mabuting balita, ito ay ating sundin na mabuti. Sapagkat nais ng Diyos na tayo ay mamuhay ng banal. So ngayon, kung mamumuhay tayo ng banal, kinakailangan sa buhay natin yung mabuting balita para makapamuhay tayo ng banal. So yung pagsunod sa gobyerno, isang aspeto lang yan, o isang bagay lang yan na nais ng Diyos, ng Panginoon Diyos na gawin natin. But sa pangkalahatan, marami ang tayo ay ginabayan ng Diyos kung paano tayo mamumuhay ng mabuti at banal. Na tayo ay makatiiwas sa kasamaan, tayo ay mamumuhay ng banal at matuwid. Yan. So, kaya para mamuhay tayo ng banal at matuwid, susundin natin yung mabuting balita. Isang parte lamang dyan yan pagsunod sa pamalaan. So, ibig sabihin, hindi porke sumunod ka sa pamalaan, banal ka na. Hindi. Kapag sumunod ka sa pamalaan, isang part lang yan in our faith to God para sundin natin siya. Marami tayong dapat sundin sa ating Panginoon Diyos para maging banal tayo at magkaroon tayo ng kaligtasan. Spiritual, magkaroon tayo ng kaligtasan and spiritual salvation. Kaya tayo ay kaya para masunod natin din yung pamalaan yan, we need to be kinakailangan na yung gabay ng banal na Panginoon sa kabuuan ng mabuting balita ay ating maunawaan at ating ito. Tayo mamold nito at tayo ay mamuhay ng banal, mamuhay tayo ng matuwid, makatarungan, masusunod natin ng lubos sa pamalaan. Marami yung hindi nakasusunod sa pamalaan, doon na sa kulungan at kapahamakan. So, simula. So, ang isang malaking problema nga lamang kapag ang kapamalan ay umabuso. Yan. So, paano ang gagawin natin kapag umabuso halimbawa yung pamalaan para susundin ba natin sila? So, ngayon ay yung pamalaan kapag umabuso, the government itself, ano ba sa panahon ngayon? Kapag umabuso yan, the government itself, ito ay siya yung magtutubid ng kanyang kapamalaan. So, ngayon doon sa, halimbawa, noong mga panahon noon, kapag yung mga pamalaan maabuso, ang Panginoon Diyos gumagawa ng hakbangin. Dahil masunod yung pagsugo ng mga propeta, ay tinutubig nila yung mga kapamalaan para sila at gumagawa ng hakbangin ng Diyos para yung mga kapamalaan na yun ay yung mga umabuso sa tungkulin, sila ay magpe-perish mo sa pamalaan. Marami, halimbawa, na kapag yung tungkulin nila, nagmataas sila, kinalaban nila ng Diyos, sila ay sinusupi ng ating Diyos. Kapag yung mga nasa pamalaan ay gumagawa ng kasama. So, hanggang ngayon, ganoon din naman ang ginagawa ng ating mga Panginoon Diyos. Kapag ikaw ay nasa pamalaan, ay masusupin ka dyan, gagawa ng mga Panginoon Diyos para umiral yung mabuti. Yan. Ngayon ay the government is still a government. Siyempre yung ang gumagawa lamang ng masama ay yung binibigyan ng authority na hindi niya sinunod yung panutunan ng pamalaan. At yun wrong. But government is still good as God created it. Ang gobyerno ay ginawa ng Diyos na mabuti para makatulong niya para sa pamamahala ng mabuti. But may mga namamahala na hindi mabuti at hindi matuwid para ang mga tao ay ma-agree, sila ay ma-oppress. So ngayon ay depende nga lamang sa mga panahon ngayon, may mga pamahala na iba't iba yung panutunan, depende sa ugali ng tao. Kasi may mga ugali ng tao na kailangan ay medyo mabigat yung pamamahala kasi matitigas sa ulo ng mga tao. Kaya ano ba, may mga pamahala iba yung kanila panutunan. So ngayon ay definitely ay syempre napaganda yung pamahalaan ay syempre maangkop yan do sa ugali ng mga tao, but mayroong gumagamit naman ito sa pag-angkop na ito para sa sarili ng interes at kapangyarihan. Yun ang hindi maganda ron. Aside from they use the government para namahala sila gobyerno sa authority nila para angkopan nila yung mga tao sa kanilang pamamahala sa ganung mga bagay. So yan. But ngayon ay dapat tayong lahat ay makasunod sa ating pamahalaan para tayong lahat ay mula dito sa pinapatupad dito, magkaroon tayo ng ayos. Yung mga pamahalaan naman, magabayan kayo ng ating Panginoon Diyos sa inyong pamamahala. At kayo ay hindi umabuso sa inyong mga tungkulin, sa inyong mga authority na ibinigay sa inyo.
pamahalaan ninyo na yan ang susubin sa inyo at ibang pagpapala ng ating manlalangin. At andyan naman ang gabay ng ating simbahan at mga iba't ibang gabay ng banal na Panginoon Diyos para ang ating mga pamahalaan ay mamahala ng patuloy na mabuti. At gaya ng ating ginagawa, tayo ay naglilingkod sa ating banal na Panginoon Diyos sa pagbabahagi ng mabuting balita at paggabay sa pamahalaan. So tayo patuloy na pinapaalalahanan ng ating pamahalaan at ginagabayan sila ng mabuting balita upang sila ay mamahala ng matuwid, mabuti at kanilang tugunin yung kanilang tungkulin ng may pananampalataya sa Panginoon Diyos o tugunin nila ang kanilang tungkulin ng matuwid sa gabay ng ating mga balita. Kaya tayong lahat ay magkaisa na tayo ay nakasusunod sa ating pamahalaan, magkaisa tayo sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Yun na nais ko yan. Kaya sukul naman natin ang lahat ng kasamaan, pakaibigin natin ng mabuti. Tayo lahat magturingan tayo magkakapatid. Turing natin ang kapatid natin ng bawat isa at iwasan natin yung paggawa ng masama. Pairalin natin yung ating tayo ay malaya, hindi para gumawa ng masama. So malaya tayo na tayo ay magtulungan sa isa't isa, magsilbi tayo sa isa't isa na para magkakapatid tayo ay magmahalan, mga ganung mga bagay. Sapagkat gusto ng Diyos na tayo magkakasundo at tayo at kayo. Siyempre, yan ang sa mga problema natin mga tao, yung iba ay magkakaaway, may kanya-kanyang interes, so doon nagkakaaway, yung iba gumagawa ng masama, nagkakaroon ng conflict. So ngayon ay kaya tayo ginagawa ng ating mga Panginoon ng simbahan, ng mga propeta, ng iba't ibang mga sinuko. Ngayon, mga simbahan, ng iba't ibang naglilingkod, kagaya natin na umiral yung kabutihan ng ating banal na Panginoon. Ito yung tayo mapailalim sa pamamahala at umiral yung buti ng Panginoon Diyos para tayo mamuhay lahat ng maayos. Yan. At syempre, hindi lang mamuhay na maayos sa praktikal na pamumuhay, kundi yung pamumuhay natin sa praktikal na ito ay may kaligtasan spiritual. Ibig sabihin, we will not end in this life kung tayo ay umabot na ng spoilage, kundi we have meron tayong sinasawag na everlasting life o eternity na yung kaluluwa natin ay at saka itong ating katulog ito ay ita-transform ng ating mga Panginoon Diyos sa isang katawan na panlangit na kung saan ito ay mayroong buhay na walang hanggan at tatamasahin natin yung pagpapala ng ating banal. Ngayon ay bago na mangyari yan. So doon sa halimbawa sa panahon, bawat panahon kapag tayo ay ang Panginoon Kristo ay bababa, tayo ay sa panahon ng Judgment Day, pamamahalaan na niya ang lahat ng mga bansa. Kaya yung mga bansa na namahala ng mabuti, matuwid, kayo ay hindi kayo mapupuksa kayong mga authority na namahala diyan sapagkat pupuksayin naman na Panginoon Diyos yung mga namahala ng pabalagmang yan. At ang mangyayari nga ay kaya kinakailangan tayo ay kaya maging ang bawat mga kapamalan, bawat mga bansa ay sumunod sa ating banal na Panginoon Diyos. Darating din yung panahon na iwasan natin na ito ay totally maging masama na masakop ng mga demonyo. Siya ay nasa ilalim ng kapangyarihan, so may ilalim muli sila sa kapangyarihan ng demonyo at mamahala sa atin ng nasa 4 na taong mahigit. Darating agad ng Panginoon Diyos upang ituwid at mamahala ng ayon sa banal na Panginoon Diyos. O ipapamahala niya sa Panginoon sa Kristo ni San Ligon naman ang ating So yun, magandang hapon sa inyo lahat. Sana ay nagabay naman kayo ng Bible Life Promotion sa inyong spiritual buhay at magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong kalagasan. Yun. At muli, ay sana tayo patuloy na kumayan ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, ng Banal na Panginoon sa Panginoon sa Kristo ng Banal na Espiritu at maliwanagan kayo lahat sa inyong pagkinig ng mabuting balita at sa inyong pang-araw-araw buhay kayo ay gabayan ng kaliwanagan at iba't ibang pagpapala at kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Mula dyan sa mabuting balita na tayo ay magabayan ng aral nito at tayo mamuhay ayon dito. At tayo magkaroon ng mga pagkasa ng kaligtasan ng Espiritu at mamuhay tayo ng ayos. Ngayon ay yun at magkaroon tayo ng malaking pagkasa sa ating kaligtasang spiritual. At doon sa interfaith unity, patuloy magkaisa yung bawat mga reliyon, yung iba't ibang mga paniniwala, ay magkaisa tayo diyan at unawain natin yung ating mga paniniwala. Para hindi tayo nagkakaroon ng sigalutan, hindi magkakaintindihan na uwi sa karasan, di ba? Bakit makagagabay doon sa bawat pamilya,
individual, komunidad, bawat mga bansa ng pagkakaisa, ng kapayapaan at sa CBCP and Vatican Church, patuloy kayong magabay ni Banal Santa Maria at maliwanagan kayo. At patuloy niyo pong pagbuklurin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon, sumala Panginoon sa Kristo at sa ating munting kakayanan, sa paglilingkod natin sa banal na Panginoon Diyos, pagpapahagi ng mabuting balita, at ay patuloy natin mapagbuklod ang sangkatauhan at gayon din ang bawat mga kapamalaan at magabayan ng mga kapamalaan at sa pananampalataya at pagpapailalim sa Panginoon Diyos o pamamahalan ng mabuti at pagbuklod sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo. At sa bawat mga kapamalan, kayo ay maliwanagan ni Banal Santa Maria, mamahala kayong mabuti, matuwid, tugulin niyo yung karapatan ng tao. Sa gayon, ay ang mamamayan ay makapamumuhay ng payapa, mabuti, matuwid. At higit sa lahat, makapanampalataya sila ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos at sila magkaroon ng malaking pagkasa sa kaligtasang Espiritu sa mga anak ng mga. Magandang hapon sa inyong lahat at God bless.